Sa panahon ng makabagong teknolohiya, sino nga ba ang mag-aakalang mayroon pa palang mga taong nananatili sa tradisyonal na paraan ng pangingisda? Samahan natin si Tatay Romeo habang ipinakikita niya sa atin kung paano hulihin ang isda gamit ang boo, isang sinaunang bitag na ginagamit sa pangingisda. Dito sa Bukidnon, ang boo ay isang tradisyonal na fish trap na gawa sa kawayan, pangkaraniwan sa mga ilog at lawa. Mahirap malaman kung kailan talaga nagsimula ang paggamit ng boo, pero matagal na itong bahagi ng ating kulturang pangingisda. Paraan ito ng sustainable fishing. Ang sustainable fishing ay isang responsableng uri ng pangingisda. Ibig sabihin, kumukuha lamang ang mga mangingisda ng sapat na dami at di ginagamitan ng nakalalasong kemikal na maaaring ikasisira ng kalikasan. Tayo lang. Pero ay na. Sige na tayo. Mahal na mapakita natin. Ina yung mga ay galiho ko. Ato. Ay pait ni. Pait o nay kayumang. Nay pait, nay kayumang isa. Gamay. Sige lang tayo. Sige tayo. Ayan na. Kung susunod tayo? Ay, toro. Ayan mga... toro. Sige tayo, para adjust tayo. Puro. Musulot ang kasili dito tayo. Oo, musulot. Pari sa lasa sa kwatiya ka. Hindi ko lugar po kasili dito. Tunguna. Maya, ikatulo tayo. Banda. Dito sa sunahan. Pagbutulo kayo. Kudlan. Turut ng nana. Pagtaunon ng kuwan. Pagtaunon ang gataanan. Wow. Sigula pagod. Ayay. Uy. Pait agan. Nagtatalunan. Ang baka sila. Thank you guys. Paitan City. 10 kilos. 10 kilos. Wala naman tayo. Lamit na ni Kon. So, basok bahon. Sorry. Ano saan eh? Kiri? Oo. Kau nga para po na ko. Amo na tayo apil sa itong Kon. Doktyo. Ibili na po din mabalik diri. Oo. Pandaw na po. Pandaw na po ako. Pero gabi pa na may ibilin o bisa sa oras. Ay, daan ka ito. Hindi man masagana ang huli ni Tatay Romeo. Sapat na ang kaunting isda para sa masayang almusal. Ganito ang buhay mangingisda. May mga araw na sagana at may mga araw na kakaunti lang ang huli.
Pilang kilo ano ron? 200. 200. Gusto po yata ni 100 na lang. Kawayan na ni tanan, anay uway ano yung part? Uway yung kibot siya niyo. Uway man na. Kani. Oo, uway man na. Uway. Kani kawayan. Kawayan na. Maayo kay pagkabuhat to. So kani nga area. Kumkumun. Maning giingon nila kumkumun. Ug karon biyaan na sa ni tatay ang isa niya ka buo. Balikan niya pagka ugma. Ugma din na tayo, balikan na mo sayo. Oo. Gamit butan niya binlod nga naitahop. Dili kalimbugas nga naitahop. So diha kani nga area, diri nagasubay ang mga medyo sagbuton ni siya pero daghan diri mga pantak. Nay pantak diri kasulod. Pantak, pait. Nana. Okay na. Abi bilagog ang bahog ibutang sa sulod. Pwede gyapon. Hindi ra pod. Luto ni mo daan. Butang na dito pero ang uban. Diri na butang sa unahan para ilang kuanan dito, suksok mo na sila dito di. Abi nila ang bangag dito. Abi nila dito sila wagi pero din on sila kabalik. Wah, mindset gyapon mo pa mindset. Trap. Trap na dai. Para butang ni tatay ang iyang kalimbugas. Para paun dun sa fight na. Dito usa kita pulo. Para pangko ba di? Biar macam. Kung magkusog ang ulan tayo di mga anod. Mula sa simpleng buo, isang malaking aral ang natutunan natin kay Tatay Romeo. Ang kasipagan, ang pagpapahalaga sa likas na yaman, at ang kahalagahan ng sustainable living. Si Tatay Romeo ay isang magandang halimbawa ng pag-unlad na may paggalang sa ating kalikasan. Isang karangalan ang maibahagi ang kwentong ito sa inyo. Ako po si Ken. Sa bawat larawan, may kwentong tinatago. Lumalakad ang alaala sa bawat tagpo. Isang pahina ng buhay ang binubuo sa Ken Stories. Dito nagsisimula